ang Lukong Valley Farm kasi ay isang family business talaga siya, nagsimula. Kumbaga, magkakapatid yung may-ari. Tapos naisipan nila na gawin siyang agritourism, farm to table na company. So yun yung naging inspirasyon nila dahil maraming farmers ang nandito sa Dolores na hindi nabibigyan ng chance na ma-promote yung mga produkto nila. Isang malaking naging tulong namin ay di yun nga, parang sa halip na sila yung itatanim na halaman, sa halip na maghahanap pa sila ng pagbebentahan. So, nai-serve na namin, kaya malaking tulong din namin lalo sa aming mga worker. Yan. Kagaya nun, kumbaga, mga kabarangay namin dito, doon na namin kukunin. Kagaya mga kamatis, mga sitaw, mga cabbage. Halos dito na rin lang sa palibot namin dito eh. Kumbaga kami nang bibili, yung ganon. Sige, dala mo kami ng ganon quantity. Yung iba naman tanim na dito sa baba, dito sa farm talaga. Hindi lang siya more on vegetables or mga halaman dito. Bali, ano din siya, meron din kaming poultry, meron din kaming mga fruits. Tapos yung mga gulay namin dito, iba't ibang location dito sa Dolores kinukuha namin. Like for example, yung mga sayote namin na nagmumula pa sa kabilang barangay, pero dinadala dito sa amin. Dragon fruit namin na nandiyan lang sa baba, which is kami rin yung nagte-take care nung kung paano siya palaguin. At minsan, meron din galing sa labas, pero ang ginagawa namin, kami na yung nagpa-process. Like yung famous ano namin dito, tapa, imbis kami na mismo naggagawa nun. Hindi kami umorder ng nagawa na. So yung meat lang ang kukunin namin, tapos kami yung nagpa-process nun. So masasabi talaga namin na sa amin siya. More on organic naman kami, kaya medyo maganda yung isineserve namin mga farm to table. Mostly hindi na kami gumagamit ng mga chemical, kaya napakalaking tulong at malaking bagay din yung medyo healthy ang kinakaing gulay at prutas na isineserve namin at pinafarm to table dito sa farm. Lahat ng produkto dito sa buong Dolores kami ang kauna-unahang nakakakuha sa amin unang dinadala. Kasi alam ng mga taga-Dolores kung paano mag-promote si Lukong Valley ng mga produkto. Like yung coffee namin ng Kaping Barako sa Dragon Fruit, hindi lang siya na-stay dito sa Dolores, kundi nakakarating din sa ibang lugar. Like meron na kami sa Makati, meron na kami sa Quezon City, tapos meron na kami sa Davao. Nakakarating ang produkto ng Dolores sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kasi angkop dito sa farm, sa Sinsayan, kagaya na lang ng aming Kaping Barako, may mga salad namin, mga dragon fruit, galing na rin dito sa puro organic pati yon. Ang nakikita ko yun, so bali nga yung marketing para yung lumawak ang aming contact na ma-invite para mapalawak palalo yung aming iniisip namin isa yung mag-invite sa mga school, nakasama yung parents na mag-anak na magpa-farm to table at saka yung mga maraming na ding guest na naghahanap din sa amin ng at dadagdagan pa namin yung mga vegetable namin o prutas na pwedeng i-serve. Bangkong Kahoy Valley po kasi is a small community na ang komunidad po namin is talagang ang kabuhayan po is farming po. So, ang mga locals po namin talagang pinagkakakitaan po ay pagtatanim po ng gulay. And nang nag-start po kami dito sa Bangkong Kahoy Valley, syempre po una po naming naisip talaga is mag-farm to table kasi po yun na po talaga yung pinakamagandang way po ngayon ng isang restaurant kasi po 'di ba ang dami nating mga restaurant na hindi po ganoon ka-healthy po yung mga siniserve. And nandito po kasi tayo sa bundok. So, syempre po isa po sa philosophy namin ay ang makapag-serve po sa mga bisita namin ng healthy po na pagkain. And para po matulungan po namin ang locals,
dahil yun nga po ang isa sa pinagkakabuhayan namin dito, ang pagtatanim po, mas okay po na yung mga local produce nila ang iserve po namin sa mga bisita namin. Ang naging inspirasyon po namin ay ang aming mga farmers po na nabibigyan po namin ng dagdag na kabuhayan. Ay, alam ko ay sa pagtatanim laang ng halimbawa ay sayote, kamote, gabi at saka yung mga repolyo, beans at saka yung ibang bagay. Kami po is, ang isa nga po sa gusto namin po dito is yung bisita namin is ang isi-serve namin sa kanila ay yung hindi po usually na natitikman sa ibaba. And talagang pinopromote po namin talaga is natural way of farming. So, ang naisip po namin talaga na ang iserve po is natural foods din po sa mga bisita namin. Siguro po ang nagiging kadalasang suliranin namin ay iniisip po namin kung magugustuhan po ba ng guest or ng bisita yung amin pong ihahain kasi nga po hindi po kami gumagamit ng mga hindi natural na pampalasa gaya po ng magic sarap. And so far naman po sa tagal na namin nagugustuhan din naman po nila. Ay pagkagawa ng halimbawa ganitong, halimbawa magandang panahon, di siya namin, sinasamantala namin ang tuloy-tuloy na pagtatanim. Gawa na pag kami nagkaroon ng kalamidad, di mapuputol. Kaya pagkatapos nun, nag-uumpisa uli kami magtanim gayon. Nang para panibago, para makarecover ko sa kasali, hindi masyadong matagal lang na mawala ng harvest gayon. Yun, sa araw-araw na operation namin, mas madali para sa amin yung ganong way na farm to table kasi hindi na namin kailangang mag-source kung saan-saan pa ng mga ingredients kasi nga available naman sa area yung karamihan ng ingredients namin na katulad nga ng sa farm to table, di ba pala yung mga sayote namin, andyan lang siya sa tabi, tsaka yung iba pa namin gulay. Kasi sa atin sa buong Quezon na ha, di ba meron tayong tinatawag na festival dito sa Quezon. So lahat ng bayan ng Quezon nagpe-present ng mga produkto or pagkain nila. Dito kasi sa Dolores, wala kaming specific na pagkain talaga na ibinibigay, pinapresent namin. Pero ang pinopromote talaga namin dito ay ang kaping barako ng Dolores. Yung respeto sa guest namin, tapos yung pagpakilala na galing talaga dito yung aming ibang produkto. Malinis, siyempre malinis, tapos yung gaya nga sabi ko kanina, yung masyadong ingredients na hindi organic, yung bagay, kung ano sabihin ng namin lahat. Ito, mas tama ito doon, tama ito lang ganun. Hindi na makakasama doon sa tao. Yun, yung panatilihin yung kalinisan. Tapos ako bilang sa kitchen, yung safety lagi. Yung food and safety lagi ang aking iniingatan doon. Bangkong Kahoy po is environmental protection po talaga yung main goal po namin dito sa Bangkong Kahoy. At yun nga po, di po kami talaga more on profit po. Dito po is, ang goal po talaga namin is protection po ng area. Kasi before po si Sir Dion, yung owner po nito pumunta dito, dati kasi siyang OFW, then bumalik siya noong 2005, and nakita niya na unti-unti nang nasisira po yung lugar. And then doon niya naisip po na itayo itong Bangkong Kahoy kasi po nung una, ang talagang way ng pinagkakakitaan po ng locals namin is pumasok sa gubat. And para makasurvive sila sa pang-araw-araw. At yun yung nagiging dahilan talaga ng pagkasira ng gubat. And yung mga tao talagang as in gumagamit sila ng pesticides sa pagpa-farm nila. Ang Lukong Valley kasi hindi lang kasi siya restaurant eh.
Hindi lang siya, kasi merong iba na pag sinabi mong restaurant, yun na yun, restaurant. Kami kasi, bilang isang agritourism, farm-to-table na company, ipinaparamdam namin doon sa mga customer namin yung kahalagahan ng proseso at ng mga produkto na binibigay namin sa kanila. Iyon yung gusto naming i-adapt din ng mga nagiging customer namin dito. Kung alam naman natin lahat, di ba, na ang Quezon is agricultural tourism din talaga tayo kasi dito sa Quezon is marami tayong mga agricultural products, yan nga, mga gulay, mga niyog, di ba, is kilala talaga tayo sa coconut. And yes, dito sa Dolores kasi, dito sa Dolores, kabuuan ng Dolores, ang talagang goal namin is faith and wellness tourism. So yung farm to table is isa siya sa pwedeng maging pagkakakilanlan talaga ng isang lugar. Yung vision ko kasi as general manager ng Locong Valley, hindi lang kasi siya for farm to table na setup eh. So, ang gusto ko kasi mangyari dito is maging farm tourism capital na rin dito sa Dolores. Dahil hindi lang taga dito or taga malapit lang, taga Quezon lang or karatig probinsya ang nakakakilala na sa Locong Valley. Ngayon, meron na rin kaming, patuloy ko, nagpo-promote ako, international. So, parang, parang nagde-level up na rin yung nangyayari dito sa Locong Valley. Tapos, nag-ano na rin ako, nagte-train na rin ako sa mga tao namin kung paano ba yung, paano namin may tataas pa yung kalidad ng serbisyo ng Locong Valley. Ang nakita ko kasi yung mga tao talaga yung naging naging way para magpatuloy yung Locong Valley. Dahil sa dami rin na natutulungan ng Locong Valley ng mga farmers. Kaya siguro yun din yung naging daan para pagpatuloy talaga tong hangarin ng may-ari mismo. Siyempre yung aming kalimitan doon sa aming mga tao na farmer na hindi mga nakapag-aral ng college. So tinutulungan na din namin para magkaroon sila ng income. So hindi lang farmers din yung natutulungan namin, meron ding ibang tao na yung mga anak ng farmers sa amin din nagtatrabaho. Kumbaga, bukod dun sa nakakatulong na kami sa farmers, pati yung pamilya nila natutulungan din namin. In a way na bumabalik lang din sa Dolores kung ano yung binibigay namin na serbisyo pang Dolores at lumalabas din sa ibang bayan pa. Alam mo, sa totoo lang, gawa nang ako ay sapol na ipinanganak ay magsasaka na. Kaya yan ang mga naitulong sa akin ng Bangko Kahoy dito sa aming pamumuhay dito. Bakit tayo kukuha sa labas? Bakit hindi sariling atin na taga dito ang kunin natin at maturuan natin kung paano yung process na ginagawa natin dito sa Locong Valley?